Ayun, ano na mga pre. In today's video, pag-uusapan natin itong nabili kong ultralight cassette na ang brand ay Riro. Tara, let's get into it. So ayun mga pre, no? Ito yung ating Riro 11 speed, 11 to 32 teeth ultralight mono black cassette. So ang kagandahan dito sa ganitong klaseng cassette, CNC siya sa isang steel block. Kaya kung mapapansin nyo mga pre, ayan no, ampaw yung center niya. Kaya talagang sobrang gaan ng cassette na ito. Ang maganda pa, yung dalawang biggest cogs niya ay gawa sa 70-75 alloy. Kaya tumitimbang lang ito ng 165 grams. To put that into context, kung ikukumpara ko siya sa Shimano 105 11 speed, 11 to 30 teeth cassette, almost 130 grams na mas magaan ang Riro. At kahit ikumpara natin siya sa pinakamahal na Dura-Ace or SRAM Red na cassette, mas magaan pa rin itong Riro. Pero huwag tayong masyadong paka-excited din mga pre, kasi hindi naman lagi puro gaan, kundi dapat may performance din. So ito yung mga nakita kong mga pros and cons dito sa Riro ultralight cassette na ito. Tara, check natin. Actually mga pre, dalawa lang ang mabibigay kong pros dito sa product na ito. Number 1, talaga namang pogi siya mga pre. Pangalawa, yun nga, magaan. Pero bago ko ibigay ang mga cons naman ng product na ito, kakabit ko muna siya mga pre para mas mabigay ko in detail kung ano ang mga hindi ko nagustuhan dito. So ito mga pre, kung mapapansin nyo, ayan, medyo lubog siya. Ito, itong gitna na to, medyo lubog. Kaya ito, nung una ko ikinabit dito ng rekta, ayan, hirap na hirap akong itono ito mga pre. Kasi halos hindi na maakyat ng RD itong pinaka biggest cog. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng manipis na spacer muna. Ayan. Para ma-compensate niya itong naka-offset na ito. Ayan, okay. Tara, ikabit natin sa bike. Ayan. Tapos sikipan natin ng 10 Newton meters. Yun. Okay, sige. Ipapakita ko sa inyo mga pre kung paano ang shifting performance nitong Riro cassette na ito. Ayun mga pre, no, naikabit na natin siya dito sa ating bike. Papakita ko naman sa inyo ang shifting performance nitong Riro cassette. Well, i-heads up ko na kayo mga pre. Dito talaga, hirap na hirap ako itono cassette na ito. Actually, ni-return ko nga sana ito sa Shopee kasi talagang sobrang hirap niyang itono. Kaso, hindi na-approve yung return ko, kaya ayun, pinadala nila ulit pabalik rito. Ayun, so, ang ginawa ko, ginawan ko na lang ng paraan mga pre, para magamit ko siya. So tara, tignan na natin yung shifting performance niya. Ayun, so dito ako magsisimula mga pre, sa big chain ring. Tapos, pag paakyat na ako rito sa biggest cog, bababa muna ako ng small chain ring para hindi naman unat na unat itong ating RD. Okay, sige, tara. So, ayan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bababa ako ng small chain ring. 7, 8, 9, 10, 11. Ayan. So, kung titignan nyo, wow, smooth. Pero mamaya ko ipapaliwanag sa inyo by detail kung ano mga ginawa ko, mga pre, para kahit papano tumino ang shifting performance nito. So, baba naman tayo, mga pre.
Ayun. So, nakita nyo mga pre, no? Mukhang smooth pag paakyat. Tignan naman natin pababa. Ayan. So, 1 yan, no? 2. Ayun. Medyo hirap siya, mga pre. 3, 4, 5, 6. Akyat ako sa big ring. 6. Ngayon, pansinin nyo mga pre, no? Didiretso na ako. Pagdating yan, sa pinaka-smallest cog, madalas siya may delay yan. Minsan, pasok agad, pero mas madalas na delay yan. Ayan, ibababa ko na, mga pre, ha. Ayan, o. Hindi agad pumasok. Ayun. Ayun, so mga pre, no, nakita nyo na hindi siya agad bumababa sa smallest cog. Although, minsan, pasok agad yan, mga pre. So, depende sa takbo eh. Minsan pumapasok agad siya. Ngayon, syempre, malamang sabihin ng iba sa inyo, babaan ko yung tension para mabilis siyang bumaba. Ngayon, ito ang mangyayari niyan mga pre, pag binaba ko yan. So yun mga pre, no, nagpihit na ako ng mga 4 dito para instant bababa siya rito. So papakita ko sa inyo mga pre, no, dito na magsisimula muna para mabilis. Kita nyo agad kung paano siyang bumaba. Ayun. So, mas mabilis siyang bumaba, mga pre. Ngayon, ito ang magiging problema niyan. Yung paakyat, mga pre. Pag nagtunog ka rito sa baba, na dito, pasok agad siya. Dito naman siya sa taas, mahihirapang pumasok. Yan. Angat ko na, ha. Ito na, mga pre. Ayan, no. Nakikita nyo ba? Parang gusto niyang kumalas sa taas. Ayan, no. Naririnig nyo, may sayad na siya. Dahil, actually, gusto niyang bumagsak dito sa bababang cogs. Pero, ang ginawa ko kasi mga pre, para hindi mangyari yun. Ayan, tututo ko lang. Kunin ko lang tong camera. Ayan. Ang ginawa ko, halos itutok ko yun, mga pre. Ayan, no. So, syempre, malamang sabihin ng iba sa inyo, dapat hindi ganyan katutok yan. So, dapat mga ganito. Lalayo mong konti, no? I-adjust mo ito. Itong screw na ito. Ngayon, ang problema sa ganun mga pre, sinubukan ko na yun, no? Ang magiging problema, pag ito lumayo, mas malaki ang chance na lumaglag yan dito, sa kag na to. Kasi, malayo na nga siya. Ayun. Ito kasi ang ginawa ko, parang ang ginawa ko kung sa baga, parang isinusubo ko na sa kanya. Pagkaikot pa lang rito, sa jockey wheel na ito, rekta na agad sa kanya. So ito, actually mga pre, wala namang sapul yan eh, sa mga, yung ngipin sa ngipin. Kasi yan, properly adjusted ko yan, na to the point na hindi talaga sila magsasayad. Pero, yun nga, tutok na tutok. Ngayon, ayun. Kung dito naman tayo magtotono, mga pre, no? Gusto natin na smooth siya rito. Magkakaproblema naman tayo rito sa smallest cog. Kasi nga, hindi siya bababa, baka hindi na bumaba eh. Kasi nga, dito siya nakatono. So, ang ginawa ko mga pre, ginit na ako na lang yung pagtutono nito. In such a way na bababa siya hanggang dito sa smallest cog, although delay, pero at least nababa. Tapos, aakyat din naman siya rito sa taas nang walang sabit. Ayan. So, ibabalik ulit yung tono niya mga pre. Ayun mga pre, no? So, binalik ko na yung settings ko kanina. Ayan, so simulan ulit natin, tignan natin yung shifting performance niya. So ayan, nasa first cog siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baba tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayun. Ngayon, tingnan mo, pumasok naman ng maayos mga pre. So actually, talaga, kung titignan mo, mas maganda na lang yung ganung setting na di baling, para sa akin di baling medyo delay ako rito sa smallest cog. Kasi, hindi ko naman siya masyadong ginagamit. Hindi naman talaga ako nakakarekta ng big chain ring, tapos smallest cog, talagang medyo mabigat na sa akin yun. So dito rin naman ako naglalaro lang sa second at saka sa third.
So yan, medyo rekta na sa akin yan. So, di bali sa akin, yun nga, delay ito, basta umakyat to. Kasi, para pagdating sa mga ahon, mas madali naman para sa akin. So, ayun, siguro no, nakikita nyo mga pre, yung shifting performance niya, talaga namang hindi kagandahan. Ngayon, cons tayo mga pre. Yun nga, shifting performance, hindi ganong kaganda. To think, yun, isa pang cons niya, to think, nasa almost 7,000 ang CAGs na ito. Ngayon, siguro ang ma-advise ko, kaysa bumili kayo ng ganitong klaseng cassette, mga pre, na halagang almost 7,000, bili na lang kayo ng 11 speed na Ultegra kung gusto nyo magpagaan ng konti. Or, meron akong isa pang cassette, papakita ko sa inyo. Ayan mga pre, itong Sunshine Ultralight 11 speed 1132 cassette. Ayan, mas mura ito mga pre. Siguro ito mabibili mo ng mga around 2-3. Yung 1128 neto, which is meron rin ako. Ayan, 1128. Busey lang yung nakalagay rito kasi hindi ko makita na yung yung Sunshine na pinakalock. Pero Sunshine rin ito. Ito naman siguro mga around 19, 18. Ayun. Mas mura kasi 1128 lang siya. Ang 1132, alam ko mga nasa 2-3. Ayun. So para sa akin, kung gusto niyo magpagaan, para mas advisable na lang ito para sa akin. Mas maganda yung shifting performance niya, mas mura, tapos mas mabigat lang naman ito kumpara sa Riro na mga around 60 grams. Pero mas magaan pa rin kesa sa 105 na 1130. Ngayon, ang timbang nito, nung huli kong tinimbang ito, nasa mga around 219 ito na 219 grams ang timbang nito. So magaan pa rin kumpara kung ikukumpara natin sa Ultegra at saka sa 105. So ayun mga pre, no? Test na natin yung shifting performance nitong Sunshine Ultralight cassette. Ayun. So makikita nyo mga pre, no? Talagang mas maganda mag-perform itong Sunshine kumpara dun sa Riro na mas mahal. Ngayon, syempre, kung ikukumpara naman natin dito sa 105, syempre, mas smooth ang Shimano 105 na original cassette. Yun nga lang, mabigat siya. Pero kung okay lang sa inyo na mabigat, stick kayo sa original mga pre, syempre. Pero sa akin kasi, hindi naman ako naghahataw, hindi naman ako mabilis mag-shift. Kaya okay sa akin yung mga ganitong klaseng cassette para mapagaan ko naman yung bike kasi yun nga, mabigat na nga ako mga pre, tapos mabigat pa yung bike ko. So talagang mas nahihirapan akong magbike lalo pag mga paahon. So dadaanin ko sa bike, kailangan yung bike magaan para kahit papano mas madali siyang iahon. Kaya ayun mga pre, dahil sa gaan ng cassette, napababa ko ang overall weight ng Aero road bike ko. Kaya ano ang overall verdict ko dito sa Riro Ultralight cassette? Kung naka-mechanical group set ka, parang wag na lang mga pre. Kasi mahal siya. Tapos hindi naman perfect ang shifting niya. Not unless marunong kayo magtono at mga likot. Baka matyagaan nyo ito. Pero kung naka-Di to ka, malamang good sa'yo to. Kasi pwede mag-fine tuning ng indexing sa electronic shifter. Kaya malamang sa malamang, mapaperfect mo ang shifting nito. Sobrang magbe-benefit ka pa sa gaan nito. Ayun, okay mga pre. Kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video na ito, isang subscribe naman dyan sa aking maliit na channel. Palike na din ang video. Happy na tayo dyan mga pre. May bike check din ako dito sa aking Devel Build Aero Road Bike. Pa-check na lang ng link sa description box below. So papaano? Until next upload mga pre. Happy New Year. Ciao!